Ayun, ano na mga pre, in today's video, pag-uusapan natin itong kinabit kong K3 rack. So ito yung bago kong biling bracket mga pre, no? So this time, K3 naman ang binili kong bracket para sa ating top box. Ang una kong ginagamit ay itong DC Monorack. So itong DC Monorack mga pre, maganda rin naman yung brand na yan. Pero ang isa agad sa napansin ko dito sa bagong version nitong K3 ay yung bracket niya mga pre. Ayan o, mukhang promising talaga tong isang to mga pre. So, yung itsura pala makikita mo talagang matibay, makapal. Kasi yung ganitong klaseng bracket mga pre, ayan, yung ganyan. Na-try ko na yan medyo may konting alog pa rin talaga siya. Siguro dahil nga yung design niya, ayan parang naka-L lang tong bakal na to. At saka dito, so may flex pa rin siya. Lalo na pagka malubak yung daan at mabigat yung top box mo, medyo mas mabibrate siya. Ngayon, yun nga, ito ang isa sa nagustuhan ko rito is, ayan ang kapal ng kanyang bracket. So hopefully, medyo malesen or mawala na talaga yung vibration na yan sa pinaka-bracket kasi medyo ramdam mo rin siya pagka kumakalog yung top box mo sa likod habang tumatakbo ka. Ayun mga friend, so naikabit na natin itong bracket ng ating K3 na top box rack. So, yun nga, kaya nabanggit ko kanina na promising itong bracket na ito kasi nga bukod sa makapal, ayan mga pre, kung makikita nyo. Ayan nakasandal siya mismo dito sa U-box. Kaya maiiwasan nito yung paggalaw-galaw dahil yun nga, nakatikit siya rito sa U-box. Ayan, sige, kabit na natin tong goma. Ayan. At saka dito mga pre, inform ko lang rin kayo na medyo nahirapan tayo na ikabit itong mga tornilyo na ito kasi syempre hindi masyadong tutok yung mga butas mga pre, kaya ginamitan pa natin ng ganito. So ayun mga pre, ito yung ginamit ko para mawalwal ko yung butas at least maitutok ko yung pinakabutas dun sa frame ng ating Aerox at may salpak na maayos yung ating mga bolts. Kaya kung kayo ay mayroong mga projects mga pre, talagang sobrang helpful ng ganitong klaseng mga bala ng drill. Ayan. Kung gusto mo, ayan. So meron pa akong isa. Ito yung isa. Ayan. Pag kinakailangan ko talagang walwalin ng malaki, ito ang ginagamit ko mga pre. So ayun, diretso na siguro tayo. Ikabit na natin yung ating pinaka-top rack dito. At tignan natin yung pinaka-outcome niya. Kung bagay ba dito sa ating Aerox. Tara, let's mga pre. So yun mga pre, kabit na natin itong ating K3 top box rack. Ayan. So meron siyang supplied na mga tornilyo. Sa tingin ko mga mga pre, mga stainless kasi makikita mo naman maganda yung tornilyo. Dito mga pre, ayan. Merong ganitong standard na ulo ng allen at merong itong umbrella type o yung mushroom type. So dito ang gagamitin ko mga pre ay itong standard na ulo kasi nagamit ko na dito sa baba yung standard, kaya ayan, ang mushroom or yung umbrella type na natira ay 4. Ayan, which is ayan, ito ang gagamitin naman natin sa ating dito sa gilid pagkabit ng pinaka bracket niya. So ayun mga pre, simulan na natin. Ayan, lagyan natin ng kalang dito mga pre, para hindi magasgas. Ayan. So, ang isa agad sa nagustuhan ko rito mga pre, ayan,
lapit ko. Unlike ng DC Monorack mga pre, yung design kasi ng DC Monorack, tatamaan tong fairings. Unlike nito, nakalutang talaga siya mga pre. Kaya safe ang fairings natin dito mga pre. Ayan. Sige, tuloy natin mga pre. Ayun. So dito mga pre, no, magkakaroon na tayo ng idea na ayan, ganyan na magiging itsura niya mga pre. Ayan. So hindi ko pa nilagyan ng bracket kaya medyo syempre nakalug-kalug pa yan. Pero ang gusto kong i-point out dito, ayan mga pre, yung pinaka-bracket niya nakalutang. Ayan. Kaya safe na safe ang fairings natin dito mga pre. Ngayon, ang isa sa mga nirereklamo ng mga naka-bracket na ganito, kahit ako, is yung pagsara. Ayan, tingnan natin kung maayos pa rin siya or madali pa rin siyang isara. Yun, medyo humirap na nga mga pre. Medyo may diin na. So, didiinan mo na siya. Para buksan, ayun, kaya naman kahit hindi mo idiin. Ipupush mo lang. So, medyo may effort sa pagsasara. Ayan, konti lang naman, hindi naman masyado. Pero, yun nga, hindi na siya magiging ganun ka lambot isara mga pre. So take note on that. Ayun mga pre, no? So kabit na natin itong bracket. Bali natanggal ko na yung tornilyo dito sa ating suspension sa likod. Ayan, kakabit na natin. Ngayon dito mga pre, para medyo mas madali-dali sa akin, lagay ko na rito yung dalawang tornilyo para may tigahawak na ako, bali ba. Pero hindi ko pa sisikipan. Ayan. Para meron lang maghahawak na itong bracket at hindi siya mahulog. Yan. Alright. So, kabit na natin mga pre. Ayan mga pre, no? So, tatandaan nyo rin pag nagkakabit kayo ng mga ganitong klase mga bracket mga pre. Ayan, babaliktarin nyo na yung inyong tornilyo rito. Ayan. So ayan mga pre, no, naikabit na natin yung ating bracket dito sa may shocks. Ayan. Kita nyo mga pre. Ayan. So kabit na natin yung kabila. Ganun rin naman ang proseso kaya ipa-fast forward na natin mga pre. Ayan mga pre, no, naikabit na natin yung ating mga bracket. At nasikipan na rin natin yung dito sa ilalim. At ito lang ang masasabi ko agad mga pre. Napakatigas nito mga pre. Rock solid. Talagang grabe. Yan. Hindi ko siya talaga maukumpara doon sa ginamit kong una na DC Monorack. At ang maganda pa rito, ayan, titignan nyo rito sa side profile niya. Ayan. Since na hindi siya masyadong mahaba at maganda yung kanyang forma, ayan, makikita nyo mga pre, maganda pa rin tignan kahit na meron na tayong rack dyan. Ayan. So siguro ang susunod kong gagawin, kakabit ko na yung aking top box dyan at tignan natin yung final output pag napalitan ko na rin yung goma nito. Babalik na natin dito sa 14s na big tires. Ayun, tara mga pre.
Ayan, so ayan na yung ating K3 rack na nakakabit sa Aerox V2 mga pre. Ayan, no? So makikita nyo talaga napaka-astig ng rack na ito. At yun nga, nabanggit ko kanina, as compared sa ating DC mono rack before, mas matibay ang pagkakagawa nito mga pre. Siguro dahil na rin dun sa bracket niya sa loob, talagang halos wala ng kalog mga pre. Wala ng vibration, kaya talagang sobrang natuwa ako rito sa K3 rack na ito. Kaya kung kayo'y nagbabalak na bumili ng rack para sa inyong mga top box mga pre, at mamimili kayo between DC mono rack tsaka itong K3, parang mas itutulak ko kayo rito sa K3 mga pre, kasi nakagamit na nga ako ng DC mono rack. Makalog siya mga pre. Konting diit mo lang sa top box nga, medyo gumagalaw-galaw na siya. Unlike na itong K3 rack, medyo talagang mas matibay siya talaga at mas matigas. At ang isa sa nagustuhan ko talaga rito is yung forma niya. Ayan, yung logo na lang talagang ang ganda mga pre, talagang premium looking ang top box rack na ito mga pre. Ayan mga pre. So sa mga nagtatanong naman regarding doon sa mga kinabit nating ilaw nakaraang video at nagpapa-update, ayan mga pre. Pakita ko lang sa inyo. Napalitan ko na nga rin pala yung mga signal lights. Pinalitan natin ng LED at saka medyo mas maliit. Ayan, para hindi siya bulky tignan. At yung ilaw, goods na goods pa rin mga pre. Walang issues, maganda, matingkad. So ayan po yung liwanag niya sa umaga, no? So masasabi ko naman na visible naman siya. Although syempre parang mas malakas pa rin yung original na tail light. Itong pinalit nating LED is good na good naman. Kitang-kita pa rin sa liwanag yan mga pre. Ayan, sa mga nagpapa-update din naman sa performance ng ating Hypertech na front fork, ayan, masasabi ko naman mga pre, so far talaga na-enjoy ko yung performance nito. Although yun nga, kahit mababa siya, maganda yung play niya mga pre. Pero syempre wag natin hanapin yung play ng mga JVT, yung stock. Wag nating hanapin yun mga pre, kasi syempre nga ayan, no, ang baba na yan. Parang kung stock yan mga pre, dapat mga ganito kahaba yung pinaka inner tubes niyan. Pero yun nga, dahil sa semi-lowered siya, ayan na lang. Pero kahit ganyan siya mga pre, maganda mag-bounce to. Hindi siya matagtag at saka malambot siya mga pre, kaya parang relax ibiyahe ito mga pre. Ayan. So kung nagustuhan nyo ang video na ito, baka naman pwedeng humiling ng like at subscribe naman kayo mga pre, kasi ito ang nagtutulak sa atin at nagbibigay ng inspirasyon para gumawa pa tayo ng mga ganito mga video. Medyo natagalan tayong gumawa ng video mga pre, kasi talagang busy tayo sa ating mga ginagawa, no? At kung may time tayo, talagang gagawa naman tayo ng content na makakatulong rin naman sa inyo, na magbigay ng idea, or kung meron kayong pinagdidesisyonan kung bibili nyo ba or hindi. Ayan. So ayun, kaya sinishare natin ang ating experience para magka-idea kayo na ayun nga, bilhin nyo na. Kailangan nyo yan. Ayun. So ayun mga pre, siguro hanggang sa susunod na video na naman. Kita-kits. Ciao.